sa mga bagay na minsan naiisip ko sa tuwing maririnig ko ang kanta ng yumaong si Yoyoy Revillame na siya namang tumutukoy kay Magellan sa kanyang pagdating sa Pilipinas, ay ano nga ba ang pinag-ugatan ng ating bansa bago pa dumating ang konkistador na si Magellan? Kaya naman mga katinagalog, samahan po ninyo ako upang sama-sama nating alamin ang Pilipinas bago pa si Magellan. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para hindi mahuli sa mga video na araw-araw ay ina-upload ni Tinagalog. I-download din po ang app para naman sa mas malaliman pang pagtalakay sa mga bagay-bagay. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, maraming salamat. Kadalasan na ang itinuturo sa atin sa eskwelahan ay ang panahon ng Pilipinas nang dumating si Magellan sa ating bansa. Ito naman ay naitala sa kasaysayan ng ika-1521. Si Ferdinand Magellan ay isang Portugis na manlalakbay na siya namang tauhan ng haring si King Philip II ng Espanya. Ngunit ayon mismo sa diary nitong si Magellan na isinulat ng kanyang kasama sa paglalakbay na si Pigafetta na sa kanilang pagdaong sa Pilipinas ay may mga tao na sa dalampasigan na sa kanila naman ay nakaabang. Ayon sa detalyadong pagsasalarawan ni Pigafetta, nasa 250 na mga tauhang kasama nila ni Magellan na pumunta sa Pangpang, ay tanging 18 lamang ang mga tauhan na natira upang makabalik naman sa Espanya. Isa sa hindi naman na pinalad na makabalik at nasawi sa digmaan ay si Magellan. Sa labanan sa Mactan ay 1,500 ang kawan nitong si Lapu-Lapu, ngunit wala naman talagang direktang nakasaad sa libro o kasulatan sa kasaysayan na sa mismong kamay ni Lapu-Lapu namatay itong si Ferdinand Magellan. Ganun pa man, dahil nga walang direktang makapagsabi na sa kamay mismo ni Lapu-Lapu na utas itong si Magellan, ay ipinagpalagay na lamang ito dahil nga ang pinaka-commander at ang nanguna sa hukbo ng labanan na iyon ay si Lapu-Lapu. Kaya sa kasaysayan ay ganun na lamang ang ipinagpalagay. Ganun pa man, malinaw naman na natalo ni Lapu-Lapu ang hukbo nitong si Magellan. Ngunit ano nga ba ang buhay ng mga sinaunang Pilipino bago pa tayo ay napuntahan ng konkistador na si Ferdinand? Ayon sa talaan ng historya na ang pinakamaagang kasulatang naitala na napasama naman pala tayo sa kasulatan ng mga Chino, ito ay ng ika-982 BC pa. Sa katunayan ay maririnig pa nga sa kantang Wenxian Tongkao na inawit ni Ma Duanlin sa kapanahunan ng dinastiyan ng Yuan ang pagdadala ng mga kalakal ng mga taga-Mai na ngayon ay ang Laguna de Bay at ang mga taga-Mait na ngayon naman ay ang mga taga-Mindoro. Kaya naman masasabi na ang ekonomiya ng ating lupang sinilangan ay matatag na ng mga panahong iyon, dahil kung may kakayahan na tayong maglakbay ng ganong kalayo ay malamang na maunlad na nga ang kalakalan at kompetensya dito mismo sa ating bansa, ang Laguna Copperplate Inscription. Ang sinasabing kasulatang ito ay may 10 linya na nakalilok naman sa tanso na may habang 7 pulgada ang taas at 11 pulgada ang haba. Ang kasulatang ito ay nasa lengguwahe ng lumang salita na Malay at may kahalong Sanskrit, lumang salita sa Java at lumang Tagalog na nakasulat sa inskripto ng Kawi. Ayon sa isang Dutch na eksperto sa mga bagay-bagay na nahuhukay o isang anthropologist na si Antoon Pusma, na siya namang nagsalin sa sinaunang lengguwahe papunta naman sa ating lengguwaheng maintindihan sa ngayon. Ang nakasulat sa tansong ito ay may date ng ika-822 na taon ng Saka at buwan naman ng Vaisakha, na kung isasalin sa ating lengguwahe ngayon ay April o May ng ika-900 AD pa o 900 taon matapos ng si Kristo ay ipanganak. Ayon sa manipesto o kasulatan na nai-translate, ang silbi nito ay upang palayain sa utang ang isang miyembro ng angkan
naman namwaran sa kanyang pagkakautang ng 1 kati at 8 suwarna na ang katumbas naman ngayon ay 926.4 na gramo naman ng ginto. Ang manipesto o ang kasulatang kasunduan ay binabasbasa naman ng isang commander ng hukbo ng Tundun na ngayon naman ay mas kilala na bilang ang Tondo sa syudad ng Maynila. Kasama rin sa mga witness o saksi sa pagbabayaran ng utang ay ang mga namumuno na si Lapayla, Binwagan at Puliran na malamang dito rin sa Luzon ay namumuno. Sa nahukay na kasulatang ito ay mapapatunayan na talaga namang maayos na at organisado ang uri ng pamumuhay dito sa atin bago pa ito ay napuntahan ni Magellan at pangalanang Pilipinas. Sa mas malalim pang pagsisiyasat ay napatunayan din na dahil sa manipestong ito na nakaukit sa tanso ay meron ng koneksyon ang sinaunang Pilipinas sa karatig ng mga bansa at matatag na ekonomiya ng mga panahong 900 AD pa. Ayon sa ibang mga historian o yung mga taong inaaral ang mga sinaunang pangyayari at kaganapan sa sinauna pang kasaysayan na ang isla ng Pilipinas ay nakatala na sa mapa ni Ptolemy. Ang mapang ito ay ginawa pa ng bago pa mag-2nd century AD pa. Ang unang pangalang lumitaw sa kasaysayan na ibinigay para naman sa isla ng Pilipinas ay Tawalisi. Ayon sa mga historian na nakuha di umano ni Ptolemy ang pangalang ito mula naman sa manlalakbay na nagngangalang si Hippalus. Ayon naman sa ating mismong bayaneng si Gat Jose Rizal na sa mapa nitong si Ptolemy na inilabas naman ng ika-1540 na ang mga pangalan ng isla ay Puluan na malamang sa ngayon ay tinatawag na Palawan, samantalang ang ibang pangalan naman na inilagay sa mga isla ng Pilipinas ay Maniolas o malamang kilala natin ngayon na ang Maynila. Ngunit ang pinakamatatag na katunayan na ang Pilipinas ay stable na o ika nga nila ay matatag na ang ekonomiya at may sariling pamahalaan ay ang sulat na nakalilok sa tanso na kontrata na nahukay naman ng mga eksperto, ang mga naunang impluwensya. Ayon sa mga nakuhang mga manifesto at talaan sa kasaysayan na ang kultura ng mga Indian ay nakarating at naihalo dito sa atin sa Pilipinas ng ika-10th century pa. Ito ay sa pamamagitan ng impiro naman ng Mahapahit. Ayon sa mga eksperto na ang salita o sulat na ginamit ng mga sinauna pang Pilipino bago pa si Ferdinand Magellan ay dumating sa Pilipinas ng ika-15 century. Ika-13th century pa lamang ay ginagamit na natin ang skriptong baybayin. Ito ay maihahalin tulad sa Tagalog sa ngayon na siyang pangunahing ginagamit sa Luzon, sa Mindoro, Palawan, sa Panay at maging sa probinsya ng Leyte. Ngunit hindi naman nakatitiyak ang mga eksperto kung ito ay ginagamit sa Mindanao dahil wala pa silang mahagilap na patunay patungkol sa paggamit nito sa nasabing isla. Pagdating naman ng ika-16 na siglo, naitala na may 3 o higit pang mga uri ng baybayin na kung padadaliin ay ihahambing sa salitang Latin ay may 3 uri naman ng lengguwahe depende kung saan lugar ito ginagamit. Makikita sa manifesto ni Pigafetta na ayon sa kanila nang makasalamuhan nila ang tao sa Kabisayaan ay hindi sila maalam, ngunit sa loob lamang di umano ng ilang dekada ay tila ba ang baybayin ay maiging kumalat na rin sa Kabisayaan. Ng taong 1567 naman ay isinulat din ni Lopez de Legazpi ang mga sulat na ginagamit sa Kabisayaan ay kahawig o katulad ng mga Malay kung saan naman nila ito ay natutunan. Dagdag nito ay isinulat nila ito sa kawayan at mga sanga ng puno gamit ang matutulis na mga bagay. Ngunit wala namang naitala kung kailan sila dumating at kung paanong sila dito ay nakarating. Ayon naman sa mga iskolar, ito ay sa kadahilanan na ang record na ito ay ipinamamana lamang sa mga anak na lalaki at sa kanilang magiging mga anak
pa na lalaki. Sa salin lahi lamang ibinibigay ang talaan ito. Nabigo namang makuha ng mga historian ang mga talaang ito. Kaya naman wala silang konkretong ebidensya bukod sa sulat ng mga konkistador na dito rin sa atin ay napadpad. Ang mga relihiyon. Alam natin na sa pagdating ni Ferdinand Magellan ng 17 ng Marso 1521 ay daladala na nito ang Kristyanismo at ng 16 na siglo ay tuluyan ngang ito ay maikalat sa Cebu ng mga paring misyonaryo. Ngunit bago pa man iyon, ayon sa kasaysayan, ng ika-1380 pa lamang itong si Macdum Karim ay nadala na ang paniniwalang Islam dito sa atin ng sinaunang Pilipinas. Unang naitayo ang moskeng Sheikh Karimal Macdum sa Simunol sa Tawi-Tawi. Siya naman ay ang hinirang na ang pinakamatandang moske dito sa atin sa Pilipinas sa ngayon. Pagdating naman ng ika-15 siglo, ang paniniwalang Islam naman ay matatag na sa arkipelago ng Sulu na siya namang binibisitang malimit ng mga Arabo, mga Malay at mga Javanese na mga misyonaryo upang mas kumalat pa nga ang paniniwalang Islam sa mas marami pang mga bayan. Samantalang ang sultanate naman ng Sulu ay nagsabi na sila ay ang direktang descendant o ang kaapu-apuhan ni Muhammad. Ang estado sa lipunan. Bago pa man dumating ang mga konkistador mula sa Espanya, ay meron na ang Pilipinas na estado sa lipunan o sa salitang Ingles ay ang social classes. Ayon sa mga historian na 3 ang antas ng tao sa lipunan bago pa ang konkistador ay dumating. Ito ay ang mga nobility o mga dugong bughaw, ang malayang mamamayan at ang mga uri na mga nagpapautang o sa madaling salita ay ang mga negosyante. Ang mga dato ay katumbas naman ng mga dugong bughaw o hari o reyna na siyang namumuno sa kani-kanilang kaharian at mga teritoryong nasasakupan. Ang mga maginoo, sila ay ang mga dugong maharlika kung saan naman kinuha ang mga susunod na magiging dato o mamumuno sa tribo at kanilang mga nasasakupan. Kumbaga sila yung mga dugong bughaw na tagapagmana o maaaring maging tagapagmana sa trono. Wala masyadong pinagkaiba sa bersyon ng monarkiya sa ibang bansa. Ang timawa. Ang mga timawa ay ang mga uri ng mga malayang mamamayan. Ang alipin. Dalawang uri naman ng alipin. Sila ay ang mga aliping namamahay. Ang aliping namamahay ay yung mga taga-silbi pero may sarili naman silang bahay na madalas ay nakatayo sa pag-aari ng kanilang pinagsisilbihan o sa madaling salita ay ang kanilang mga amo. Ang isa pang uri ng alipin ay ang alipin sa gigilid. Kapag sila ay nag-asawa, nagiging aliping namamahay na ang mga alipin sa gigilid. Ito ay dahil hindi naman obligado ang kanilang mga amo o kanilang mga master na pakainin ang kanilang pamilyang binuo. Kaya naman sila ay nagtatayo ng kanilang sariling tahanan malapit o sa mismong lupain ng kanilang amo para doon naman itira ang kanilang binuong pamilya. Sa Luzon naman, partikular sa Cagayan Valley, ayon sa mga historian na ang namumuno sa kalupaan ng Ilonggo ay tinatawag na Bengat Nangat. Samantalang sa Gadang naman, ang tinatawag na kanilang pinuno ay mga Mengal. Sa Ilocos Sur naman ay pinamumunuan ng Babaknang. Samantalang ang pinaka-chief naman nila o yung pinakamataas na posisyon na pwedeng ihambing sa dato o sa hari ay tinatawag naman nila na mga Samtoy. Samantalang ang mga tao naman sa Cordillera na tinatawag na mga Igorot ay pinamumunuan ng isang apo. Isa sa katangian ng mga Igorot ay mayroon silang matatag na kultura at may hukbo sila na tinatawag na mga headhunter o yung taga-kolekta at tagapaslang ng kalabang tribo. Tila ba para sa atin ngayon, sila ay may special force sa kanilang kapanahunan. Ayon sa kasaysayan na ang mga Igorot ay laging nakikipagdigmaan sa mga Ilocano sa Patag at mga tribo sa kanluraning bahagi ng Luzon, ang Mindanao.
Ang tribo ng Lumad mula naman sa gitnang bahagi ng Kamindanawan ay kilalang pinamumunuan ng mga Dato. Samantalang ang mga Subano naman na ngayon ay ang Zamboanga Peninsula ay pinamumunuan naman ng Timuay hanggang sa sila ay masakop ng Sultanato ng Sulu ng ika-13th century pa. Ang mga Sama Badyaw naman sa Sulu ay hindi mga Muslim at ayon sa historian na wala silang kinalaman sa Sultanato ng Sulu. Sila naman ay pinamumunuan ng Nakura bago pa dumating ang mga Islam. Kaya naman mga katinagalog, masasabi nga na ang Pilipinas maliit man kung ikukumpara sa mga katabing bansa na katulad ng China at maging ng Europa ay matatag na uri ng bansa. May mga nagpapatunay na matatag na tayo bago pa man tayo ay sakupin at pangalanan ng mga dayuhan na kung tutusin ay kamakailan lamang nakarating sa ating bayan. Bago pa tayo nadiskubre ng mga konkistador ng mga Espanyol ay matatag na ang ating ekonomiya at naitala pa nga tayo bilang ang mangangalakal sa pinakamatandang imperyo na Ehipto at maging ang imperyo noon ng China. Nakakagalak malaman na hindi pala talaga natin kinailangan ang tulong ng Espanya upang tayo ay maging ganap na isang nasyon dahil ng sinaunang kapanahunan pa lamang ay matatag na ang ating ekonomiya at kalakalan at meron na nga tayong sariling pamunuan. At yan ang buhay ng ating bansa bago pa tayo ay tinawag na Pilipinas. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa isa pang makabuluhang talakayan ng kasaysayan. Ito po si Tinagalog at bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Calix Cervantes, John Ray Plays, Anime TV, Ronjen Pineda, Ken Cendric Placido, Ender Boss, Totoo Ba, Miguel Del Rosario, Rom Constantino, at kay Christine Garcia. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, i-click ang notification bell. Piliin po ang all para hindi mahuli sa mga videong araw-araw ay ipinopost ni Tinagalog. Muli po, ito po ang inyong lingkod na si Tinagalog sa inyo po. God bless, keep safe, and peace out.